Mga kinuhaan natin ng gate pass, mga gamit na po dyan. Tapos yung pinaka steps niya ng adhesive, meron pa pero yung walls, pero may touch of konting ano yan, may touch ng silyahan mo na ito kaya? Naman share board, pero may on-hand na tayo. Yan na po yung mga nagawa nila rito. Ito yung panghuli. Kung nasingil tayo rito kay client pagkaganito. Tensionan din po namin kasi nga talaga medyo may pa-hallway tayo rito. Kaya may additional tayo na materials na ba. Palagyan na natin kasi kapag may anggi yung ulan, bit na po yan papunta sa gutter. Kaya yung extension na ginawa natin. Dining area, kitchen. Pero ang mga atina, nasa 5. Siyempre, pag turnover natin yan, i-retouch natin yan yung taas. Yan, pinapatila ko lang ng konting ulan. Bali itong cornisa, iwan ko na rito. Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Madalas yung introduction natin sa vlog natin halos dito. Dito kasi medyo maluwag, tsaka yung view maganda. Kahit pa paano. Okay, bali may ginagawan tayong project dun sa phase 6. Bali kahapon kumuha po tayo ng gate pass. Medyo marami yung kinuha natin ng gate pass. Pang-6 na unit po yun, yung gate pass na kinuha natin. Isa na doon yung ginagawa nating ongoing project sa phase 6, yung third project natin na Athena. Bali magpapapasok muna tayo ng mga materyales. So kulang pa tayo sa bakal, sa semento adhesive, tapos yung cornisa. Mamaya magbibigay tayo ng update doon sa mga nagawa namin habang lagi tayo nag-overtime araw-araw. So pasilip namin sa inyo yung mga nagawa na puro. So kapag napasok yung mga nilista natin sa gate pass na mga materyales, so ipagpapatuloy uli natin sa Lunes yung ating trabaho puro. So sa ngayon, update tayo sa project natin dito sa phase 3. May tatlo tayong ginagawa rito. Yung dalawang Angeli at saka isang Angelic. Tapos meron din tayong project dito sa phase 4. Yung malapit na natin na i-turn over na project sa phase 1. Yan, pakiabangan na lang po dahil meron lang konting aayusin pa. Ayan, samahan niyo muli kami ngayong araw po ng Sabado. Yan, payroll tayo mamaya. Enjoy watching po. Tara! Okay mga Karos, good morning and good morning sa lahat ng ating client owner. Bali yung isa sa mga kinuhaan natin ng gate pass dito sa may block 13. Yan, merong ipapagawa si bagong client natin dyan. Bali ceiling, repair and maintenance sa bubong. Yan, tapos PVC ceiling installation, 2 kwarto na may pa-hallway din, and installation ng tiles. Yan, tapos yung isang kinuhaan natin ng gate pass sa phase 5 naman yun. Yan, bali ang project natin doon is extension, front and back, slab yung likod. Then may kasamang mga electrical na rin. Okay, ito yung mga nagawa kahapon. Dahil palagi na nga pong umuulan dito sa Cavite tuwing hapon, talagang nakaschedule talaga siya ng hapon eh. Pinatapos na natin itong roofing trusses. Yan, pagdating talaga ng pagkatapos ng trabaho, talagang bubuhos yung ulan. Kaya ito, pinatapos na natin. Ang isa sa mga gagawin natin dito, bali ipapa-epoxy primer natin to. Yan, epoxy primer. Then ngayon, araw na to, aasikasuhin ko yung mga kulang. Yan, buhangin natin, critical na. Medyo kailangan na natin magpa-deliver uli dahil itong harapan ng bahay, yung flooring niya, wala pang tiles. Yung loob, wala pang tiles, pero yung sa taas meron na. Siguro alalay na lang kahit isang mini dump truck. Ayan, tapos semento. Yan, naubusan na rin tayo ng semento dito. Kaya sila Kuya Richard noon ay pinalipat ko dun sa ikatlong project natin para mag-install ng tiles. Okay, bati muna si Kuya Boy. Good morning po. Morning, Bob. Ayan, good morning. Ayan, sinasabayan na ni Kuya Boy sila. Ayan, bali kailangan kasi dapat matapos muna yung electrical bago syempre matakloban lahat ng kisame. So halos okay naman na. May mga ilang part na lang po rito sa kisame ang dapat pang i-follow up yung ating electrical. Ayan si Adonis. Good morning, Adonis. Good morning. Ayan, good morning. Pastor Joe, good morning. Good morning. Good morning. Si Bilo, good morning, Log. Good morning. Okay, bali clearing muna. Ayan, clearing. Papaluwagin po nila to kasi installation tayo ng kisame. Ayan, pwede na rin po itong simulan. May gamit na tayo nito. Ayan, may mga gamit na po dyan. Tapos yung pinaka steps nya, yan, dudugtungan na rin po natin. Yan, tapos nagpa-additional ako ng adhesive. Ayan, meron pa pero sa tansya ko kukulangin yan. Magastos po rito sa toilet and bath pagdating sa adhesive at saka rito sa kitchen counter. Ayan na yung mga tiles natin.
Bali ang wala pa rito yung sa flooring ng toilet and bath at saka dun sa pinaka steps and riser na hagdanan. Check natin kung magkakasya yung iba dyan. Yung iba, follow up na lang kapag nagkulang. Tapos PVC ceiling panel, ayan meron na. Sa taas, wala pa tayong kisame. Pero pinauna na natin yung tiles doon. Ayan, clearing muna sila rito. Ayan, may paparating tayong materials dito. Na-order ko na. Epoxy primer, may kasamang lacquer thinner, baby roller. Ayan, buhangin, adhesive at saka simento. Ayan. Meron tayong delivery. Yan, sakto-sakto nagpapaluwag na sila. Ang kahit papano ay mababawas-bawasan na po yung ano dyan, yung mga gamit. Okay, dito tayo sa first project natin sa phase 3. Yan, ito ay isang Angelic. Ayan si Kuya Dindo, good morning po. Good morning. Yan, medyo malinis na po itong loob, pero syempre may mga final retouching pa po yan. Yan. Yan, may makikita lang po kayo rito. May butas pa to pero aayusin pa yan. Diyan po manggagaling po yung kable ng internet para wala po tayong makikitang kable. Pero dito na po yan lalabas. Ayan. Gagawin pa po namin ng paraan po ito. Yan. Kahit pa paano, malinis-linis na. All white lang yung walls. Pero may touch of konting ano yan. May touch ng konting black. Para hindi naman po maninilaw yung pader. So pagka purong putiho kasi, may tendency na naninilaw yung pader. Ayan, ito na yung mga nagagawa rito. Bali sa mga pintuan, ayan, pintuan, tsaka to. Yan, bali all white din po yan na quick dry enamel. Pati yan, all white. Yan, puti. Kaya makinis makinis na malinis. Pati ito. Yan, all white. Tapos ito olive green. Ito chocolate brown. Chocolate brown yan, pati itong handle chocolate brown. Mga pinto chocolate brown. Yan, na-retouch na ni Kuya Dindo to. Namasilyahan mo na to, Kuya? Namasilyahan mo na? Okay, masilyahada na. Pati ito. Eh, papakabit na natin yung polycarbonate dito. Tapos cuttings na lang, konting retouch. Yan para pag umulan, hindi na masyadong aanggi yung tubig dito. Yan, papaprepare na po natin to. Ito naman po mga karos, madudumihan pa to. Kasi pinapa-extend ni ma'am yung steps dito. Tapos hahanapan pa po natin ng materialis yan, yung hagdanan. Yan, bali hanggang ngayon nga po pala si yung kasama namin na si Louie, may po siya, may trangkaso. Yan, kaya hindi natin siya makikita sa vlog. Hindi niya siya makikita sa mga maghahanap. Yan, may trangkaso po. Yan, siya pa naman po yung inaatasan namin doon sa mga hagdanan, sa mga risers. Tapos sa good news, yung isang tiles po doon sa CR. Yan, may magkakaroon na po tayo. Yan, bali malalagyan na po natin ng kornisa yun sa taas. Yan, galing tayo rito sa hardware. Bali ito yung order natin dyan sa phase 3. Yan, 13,150 karagdagang simento, buhangin at saka adhesive pa. Tapos order din tayo ng epoxy primer, lacquer thinner at saka isang roller para dun sa trusses. Yan, 1,080. Yan, hatid ko lang to, tara. Bali maalala nyo, meron tayong isang pirasong balanse. Ito yun, ngayon ko pa lang po nakuha. Yan, may gate pass naman to. Ito yung gagamitin po kasi dun sa cover ng staircase. Pero meron ng isa na nakadeliver dun sa site. Yan po yung isa sa mga assignment natin dun sa phase 3. Yan, tara. Okay, bali ito yung ating 9mm na Shera board. Pero may onhan na tayo na isa dito. Additional bracing para rito sa may gilid. Yan, kasi yan ang finish niyang polycarbonate. Tapos may kisame ito, kaya nagdadagdag tayo ng another na horizontal yan sa gilid. Inumpisa na rito yung sa hagdanan. Ito yung sa hagdanan. Bali ganun pa rin mga materyales, 1x2. Meron tayo dyan na dalawa na 9mm. Bali dalawa po yung nagagamit dito, pero may konting siro. Tapos dadagdagan na natin yung extension nitong gilid. Yan yung steps para kahit papaano lumaki-laki yung baitang niya.
medyo maluwag na to. Okay, pag natapos po yan sa hagdanan, yan, continuous na yung PVC panel dito, then cove ceiling. So, wala pa yung ating materials para dun sa yung sa additional na semento. Pati ito, tinawag ko na to. Yung kasabay ng mga semento, yung epoxy primer na binili natin. Pag nalagyan ng pintura epoxy to, pwede na ilatag yung Hardeflex bilang insulation. Yan, alis muna tayo. Bibili tayo ng tiles para po sa project sa phase 4. Yung harapan ng bahay doon, wala pa pong flooring. Wala pa siyang tiles flooring. Yan, doon gumagawa yung mag-ama. Yan, sakto, halos patapos na yata sila sa floor area. Yun na yung ipapasunod natin. Baka dito na tayo bibili ng tiles sa SSRGTA. Tapos sa pagas muna tayo. Yan. Walang katao-tao sa gasoline station ah. Yan. Alright. Dito na tayo sa tile center. Ayan, bumili po ako nito. Gagamitin ko po ito sa poste. Sa harapan lang. Ayan, para doon sa project natin sa phase 4. Ayan, bali meron lang po 2 poste yan. Ayan, bumili lang ako ng 3 piraso. Hahatiin po yan sa gitna. Tapos sa flooring, eto, kung ano yung kulay po nung harapan ng Amy Row House, binagay ko na lang yung mga kulay. Yan. Tapos yung ano naman, yung tiles para sa poste, kung ano po yung pinasa sa akin na plano sa harapan ng bahay. Yan. Bali, dediretso na ako ng phase 4 nito pagkagaling ko rito. Yan, ibabagsak ko na po lahat ng tiles para sila Ricky, sila Chichi, dediretso na sa installation. Punta na tayo rito sa phase 4. Shoutout nga po pala kay sir na nakakotse na kulay gray. Ayan, shoutout po sa inyo. Binatin nila tayo rito sa daan. Ayan, good morning din po sir and sa inyong family. Okay, sana abutan ko pa sila Ricky tsaka sila Chichi rito. Tatanghali na po. Ayan, inabutan po natin sila. Yan, saktong-sakto po yung tiles natin. Yan, para po dito yan sa flooring. Tapos yung sa poste, dito naman. Yan, 2 mukha lang sa harapan ng 2 poste. Tapos yung installation ng tiles, yan, tapos na. Yan na po yung mga nagawa nila rito. Ito yung panghuli. Itong sa harapan. Basta ang diskarte lang rito sa harapan, may screen door. Yan, kaya kailangan yung dulo ng tiles, yan, sakto lang po sa kanto tsaka rito. Yan lang yung diskarte kasi kapag lumagpas yan, yung screen door hindi may sasara. Ayan, may simento pa sila rito, 2, papadeliver tayo. Adhesive, meron pa naman. Ayan. Yan, natanong ako ni client ko may outlet dito. Ayan, meron po yan. Yan, nakabang na po yan dyan. Dito rin. Natapos na. O, diba? Yung siwang na to, bali yan po yung sa clean out. Ayos. Papadeliver ako ng semento, Rick, ha? Sige. Op. Hati pa ano ulit. Kamali sa phase 3, no? Trabaho tuloy. Kaya kailangan, paganyan yan, ha? Paganyan. Sige. Bali yung ano ko kasi nito, horizontal. Yan, horizontal. Yan, nag-base na lang ako sa design na pinorward sa akin ni client. Ito po yan. Yan. Bali mga karos, break time na. Yan, nandito muna ako sa phase 6 para makapagbigay din ng update. Ito yung mga materyales namin. Ito yung mga karagdagan. Yan, mga bakal para rito. Tapos meron tayong dumating na delivery cornisa. Yun nga lang, hindi po kami gumagamit ng ganitong klaseng cornisa. Ayan. Bali, kukunin po ulitan na nag-deliver. Tapos papalitan po nung may powder coated white. Yun po yung ginagamit natin. Kasi yung ganitong klaseng cornisa mga karohas, pwede naman to. Ang problema rito, matrabaho to. May additional na singil tayo rito kay client pagka ganito yung ginamit natin. Yan, matrabaho po kasi to. Yung binibili natin,
medyo pricey ng konti, pero madali na po siyang ikabit, tapos madali na rin pong pinturahan. Yan, maraming treatment pa yung gagawin dito kapag ganito. Pero kin-dry rin naman to. Yung kin-dry din, magandang klase. Ayan, update na tayo rito sa mga nagawa po ng mga kasama natin. Ilang araw din po sila nag-overtime dito. Ayan, meron na tayong ceiling dito. Ayan, kisame. Ayan. Ilalagyan na lang po natin dyan ng half by 2 na edging, paikot. Tapos dito, kornisa. Ayan, wala pang ilaw yan, center light na lang. Rinig na rinig yung ulan. Yan, kisame. Tapos dito kwarto. May kwarto tayo rito. Yan, medyo maingay lang po sa taas kasi yung downspout doon hindi pa nakatap papunta po rito sa dulo. Yan, wala pong downspout yung gutter sa taas, kaya malakas po yung ingay ng ulan galing po sa second floor. Ito, kisame. Ayan, yan, kornisa na lang po yan. 4 na ilaw. Yan, bali tricolor to eh. Yan, tricolor. Yan, maliwanag. Ito na nga po pala yung nagawa rito ni Louie. Ganda na, yung kornisa na lang. Tapos ito, extensionan din po namin kasi nga talaga medyo maliit. Yan, extensionan din po namin. Napag-usapan na namin ni client. Yan, sa second floor. Yan, may pa-hallway tayo rito. Kaya may additional tayo na materials na bakal. Yung handrail nito, paikot. Yung papunta rito. Yan, ito na yung kwarto. Bali hamba lang, pero may mga pintuan na hindi mo na namin kinabit. Yan, kompleto na yung kisame. Yung division ng kwarto, kompleto na rin. Tapos itong mga bintana, inabutan namin na walang salamin to. Yan, nirequest ko na kay client owner. Nasabi ko sa kanya na palagyan na natin kasi kapag may anggi yung ulan, maaaring mabasa po yung kwarto natin dito. Ito nga po pala yung sa gutter. Ayun na. Wala pa siyang downspout. Yan, hindi pa siya natatapos. Bali, ang gagawin namin, papupuntahin namin yan dito. Para dito na lang magpa-flow yung tubig. May di-distribute na po yan papunta sa gutter. Yan yung extension na ginawa natin. Yan. Kompleto na yung kisame. Yan, bali nagpa-order na ako ng kornisa kasi para malagyan na po to. Si Kuya din to kasi pag meron siyang matatapos na project natin, kailangan meron na rin siyang malilipatan na project. Tapos itong kitchen na counter, ay paumpisa na rin po tayo sa installation ng tiles dito. Ito, pabubuhusan po natin. Yan, may buhos po yan kasi ito yung pinaka magiging bar counter, itong part na to. Yan, napakaganda nito mga karos ng setup nito kapag natapos namin. Lalo na kapag may mga corner area. Maraming nagtatanong sa akin tungkol sa isang atina, kung ano yung mas magandang setup at saka kung ano yung ikaluluwag pa. Ito yung isang idea ko na medyo maluwag. Dining area, kitchen, may bar counter. Yan, living space. Ito po kasing living space dito, kaya po to medyo lumiit na. Pero saktong 9 meters naman ito, simula sa front hanggang back. Ito kasi kinuha nilang garahe. Yung inusog nila tong pader na to para kumasya yung sasakyan dito. Pero sa mga nire-renovate po namin na unit dito sa Lumina, itong pader na to medyo nandito pa yan. Yun nga lang, kaya medyo sumikip tong part na to. Pero ang mga atina, nasa 5 meters po yan. Ang mga Angeli at Angelic, nasa ano lang sila, 4 meters. Yan, tiling na kwarto. Ayun yung unit dito, wala naman tulo. Yung gawa natin, ayos naman. Yan, pero may mga retouching pa kaming tinatawag. Siyempre, pag turn over natin yan, i-retouch natin yan, yung taas. Ayan, okay na tayo rito. Yan, pinapatila ko lang ng konti yung ulan. Bale, itong kornisa, iwan ko na rito. Iyan po nila to. Pipick upin po nito yung kornisa, yung naghatid, nag-deliver. Papalitan nila.
Okay, after break time, kakatapos na natin mananghalian, balik tayo rito. Okay, ito yung mga bibilihin natin na pintura. Dito sa cabinet, dalawang combination color. Gray. Ito gray. Yan, gray. Tapos ito brown. Yan yung ibang mga materialis dito. Basyo na lang yung iba. Pero iba niya magagamit natin. Tapos ito gray. Tapos ito brown. Ayan, dalawang drawer dito. Yung pagka-gray pala ganito. Kaya magdadala tayo ng tiles para may pagaya natin sa paint center. Ayan, tapos itong dalawang drawer, pati itong sofa box. Yan, kulay brown. Kulay white. White pala, white. Ayan, tapos itong wall na to, ito lang wall na to, isa army green, then ito brown. Saka itong handrail brown, then ito black. Yan, medyo magastos lang pag sa pintura yung mga ganito. Tapos ito chocolate brown. Yan yung ordinaryong chocolate brown na nabibili natin. Yan. Sige kuya, una muna ka. Patimpla tayo. Kumali na ito mo sa akin ganito Chocolate brown. Oo, 1 litro lang. Tsaka roller and paintbrush. Opo. Okay. Diretso tayo sa paint center. Ayos kay Johnny. Kaya mong gayahin yung kulay nito? Kaya yan, sir. Kaya. Ito yung tiles na ginamit dun. Kaya patimpla muna natin lahat ng mga pinaliwanag ko dun sa site. Yan, ito. Yan. Carmelite. Oh. Kulang na lang orange. Pasambasa na yung pwesto ni Kuya Johnny. Pinapasok pala ng anggina ng ulan to. Ang kailangan naman natin yung brown. Bali ang napili po natin is yung safari brown. Ayaw ni client ng chocolate brown kasi medyo dark color na po daw yun. Pero doon sa dalawang pintuan, QDE chocolate brown. Malayo pa? Pwede na yan. Patingin. Ibang tingni lang pa. Medyo humina naman na yung ulan. Tapos lahat nga pala ng pintura na kailangan natin doon, nandito naman lahat. Extra roller, paintbrush, saka paint thinner. Yan, tapos bumili na rin tayo ng chocolate brown, saka quick dry enamel na itim. Chocolate brown na quick dry enamel. Yan, magkano kaya lahat? Kaya pakiresibuhan na lang ha. Sige. Ayan, 1,765 lahat ng pinatimpla natin. Dito na tayo sa phase 3. Bali, ito muna yung update dito. Merong ilang part ng tubular na napalihiran na ng epoxy, kaso nga lang biglaan yung ulan. Itinabi na lang po muna natin yung tinimplang epoxy. Ayan, meron na po dyan. Biglaan yung ulan. Yung sa staircase renovation, ito na. Tapos kasama na yung dugtong. Ayan. Ayan, matigas po yan. Matigas. Matigas siya. Ayan yung steps. Hanggang dyan na po yan sa taas. Tapos dumating na nga rin po pala yung additional natin na tren tambag ng semento. Tsaka additional po na adhesive. Ayan, nandiyan na. So ipagpapatuloy na lang po yung mga installation po rito ng tiles kapag may kisame na lahat. Ito muna yung update dito. Lakas ng ulan. Grabe yun. Nakamusta kaya yung mga bahay na meron dito sa Lumina at saka yung mga ginawa natin. Ayan, hinatid muna natin yung yung pintura. Kuya, pakipasok na lang yung polycarbonate mamaya ha. Ayan na. Sige. Nandito ako sa bubong namin dito sa bodega. Ayan, hinugot ko si Bilog at saka si Adonis. Yan, maintenance. Yan, sa sobrang dami po natin na ginagawa, ngayon ko lang po ito na maintenance. Yan, yung nail gun nakakatulong din dito. Ayan, sige. Kung kaya. Ayan, yung dito ko kasi banda
Ayun, pinano ko. Pinanail gun ko para nakayakap siya ng gusto. Ito kasi napakahirap napakahirap i-barena. Ayan. Nandito yung aircon. Yung condenser. Sa bagay may ako dyan, Log may flashing ako dyan Dito. Oh, dumikit lang din siguro sila. Ayan. Ito yung sa kapitbahay ko. Naka long span na yung bubong nila, dating polycarbonate. Papasok pa natin po dito. Tapiasan mo pa rin. Kapantay nung firewall. Yan, kapantay niyan. Sige. Boom. Sakit sa tenga. Yung L-flashing kasi natin dito sa wall, yan kailangan po lapat. Nung umulan kasi, yung pag ganun yung stroke ng tubig, yun, pumasok yung tubig. Ayan mga karo, sa hapon na. Yan, habang nagpapapayroll po sila misis doon sa may bodega, update na tayo rito. Yan, kailangan po rin natin ihabol to sa pagbibigay ng update sa mga nagawa rito kasi pinapanood din to ni client. Okay, ito na yung mga nagawa rito. Installation ng tiles. Ayan, sa pinaka flooring. Yan, halos malapit na makompleto. Yung pagdating dito, yan, ito medyo bandang huli para magpantay po yung rito, yung palitada at saka yung installation ng ating yung sliding door. So meron po kaming kinukuhang sakop lang po ng tiles para po dyan. Yan, halos okay na to. Yan. Yung mapapansin nyo, dalawa yung water closet dito. Yung isa rito sa phase 4 sa ginagawa nila Ricky, tsaka yung sa vanity. Okay, ito na lang po muna yung update natin ngayong araw po ng araw ngayon. Araw ng Sabado. Ayan, nakalimutan ko kagad. Ayan, kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan. Ingat po ang lahat. Ito, lagi na lang po umuulan. Minsan madulas po sa kalsada. Lalo-lalo na yung mga umaakyat din ng bubong. Yan, ingat din po. God bless. Ito, paalam po muna. Tara.